Sinurpresa namin ng bridal shower ang ate Niknik ko nung umuwi siya ng Pinas. Konnichiwa, Jana des. Welcome to another Ganap with me dito sa Pinas. Today is August 25, 2024, Sunday, the day after ng aming kasal. At nandito lang kami sa bahay namin kasama ang family ni King Kong at umuwi din yung dalawa kong ate na si Ate Jelly at si Ate Niknik. Sa mga nakakakilala sa kanya, opo, siya si Nikki Diaries. Nagva-vlog din kasi siya. Siya ang aking panganay na ate. Pero mas mukha siyang bunso sa akin, no? Kung napapanood niyo yung mga vlogs niya nga, surprise lang din yung pag-uwi niya dito sa Pilipinas. Bago niya gulatin yung nanay namin dito na umabot na ng 2 million views, ay una niya kaming sinurpresa ni Ate Jelly kasi wala din talaga kaming kaalam-alam na uuwi pala siya. Ang may alam lang ay si King Kong kasabwat niya. Dahil nga ikakasal daw ako at mag-birthday din ang mama namin, kaya umuwi din siya. Sobrang tagal na nga din nung huli kami na kumpleto. Ay buhay pa noon si Papa, mga 7 years ago na. Noong nasa Japan naman kaming tatlo, opo, nagtrabaho kaming tatlo sa Japan, hindi din naman kami nagkaroon ng time magkita-kita kasi sobrang layo ng lugar namin. At recently nga, ay kinausap kami ng kanyang boyfriend na si Kuya Tantan. Nagpaalam na nga sa amin na siya ay magpo-propose na kay ate. Medyo matagal na nga din sila together, may 4 years na yata, pero LDR nga kasi sila. Pero this year, si Kuya Tantan ay bumalik na sa Japan para magtrabaho din. LDR din sila sa Japan kasi si Kuya Tantan ay sa Ibaraki, si Ate Niknik naman ay sa Okayamaken na parang Luzon, Mindanao ang pagitan. Pero dahil nga meron namang mahahabang bakasyon sa Japan, nakakapagkita din sila. Syempre, lahat kami ay masaya at siya ay mai-engage na. Abay, malapit na lumampas sa calendar Hindi pa daw naman this year ang kasal, pero dahil ito na nga din yung chance na magkakasama kami, naisipan namin na surpresahin na din siya ng bridal shower in advance. Bukod kay King Kong at kay Ate Jelly, ay kasabwat ko talaga dito ay si Elay. Ang pinsan namin na halos kapatid na din naming bunso. Hindi ko na nga siya nabidyohan kasi ang ginagawa namin dito, nagugupit siya sa CR, ibinibigay niya sa amin dito sa kwarto. Kasi maliit lang yung bahay namin, magkakakitaan, nagulat nga talaga siya. Ang sabi niya sa amin, paano daw namin na itago to? Nagtataka nga daw siya nito kasi biglang may tumugtog na Marry Your Daughter. Si Ate Jelly nagpatugtog, ako naman nagkakabit ng banner at si Elay naman nakaabang sa labas, dala-dala na yung ice cream. Si King Kong naman ang bumili ng pizza at nung ice cream. At syempre, siya din ang video at nagpipicture. Sinabihan din namin si Mama kaya behave lang siya dun sa gilid, baka kasi madulas siya. Etong ate ko na to ay mahilig kasi talaga siya sa ice cream. Actually, nagpustahan pa sila nila King Kong na kung maiiyak daw si King Kong, meron silang ice cream. Eto na nga. Sabi pa niya sa amin, ngayon lang daw talaga siya na surprise yung wala siyang kakuklu. Bale, 2 weeks nga lang siya dito sa Pilipinas. Maikli lang talaga pero buti pinayagan siya ng kanyang boss. At since kinabukasan nga, luluwas na kami nito pa maitom kasama ang family ni King Kong, last din na namin to na magkakasama. I would also like to take this chance na mag-thank you kay Ate Niknik, kay Ate Jelly, kay Elay, at kay Mama sa pagtulong sa akin sa pag-aasikaso sa wedding namin ni King Kong. Hindi na nga din talaga kasi ako nag-expect na makukumpleto kami kasi nga ang layo, nasa Japan, magastos talaga. Kaya thank you so much Ate Niknik. At sana kahit papaano ay napasaya ka namin sa munting bridal shower na hinanda namin para sa'yo. Congratulations on your engagement sa inyo ni Kuya Tantan. Sana magka-timing-timing ang kasal nyo sa pagpunta namin ni Baby sa Japan para naman maka-attend kami, no? Etong banner na ginawa namin ni Elay, ito lang talaga yung merong color dito sa amin kasi nga biglaan. Pero tingnan nyo naman at nagkaigi din. Yung bouquet ko nga sa kasal, yun na din yung ginamit. Noong mga time na to, ay nakahiga na nga ang mga Likin family kasi nga pagod din. Medyo gabi na nga kasi nung mga time na to, pero niyaya namin silang kumain syempre. Kaso tulog na si Auntie Tess at si Mama Arlene. Meron ding dalang instax etong si ate, kaso limited lang yung bilang ng shots niya. Ayaw pa nga niya nung unang magpa-picture pero sabi namin, kahit isa man lang shot para sa kanya. Yung instax nga kasi mura yung pinaka-camera pero yung pinakang bala niya, ano bang tawag doon? Yun yung medyo pricey. Ang aesthetic din kasi talaga kapag instax, no? Eto si Mama hindi na kinaya yung antok at humiga at nagdadasal na. Kaya nga sinusubukan namin maging tahimik habang nagpipicturan dito. At kung gusto niyo din maging updated sa kanyang mga vlog, i-follow niyo yung Nikki Diaries on TikTok at Facebook page. Since babalik pa nga siya sa Japan, yung mga buhay-buhay niya sa Japan, ang kanya kinakwento kung paano siya nagwo-work at paano niya ina-enjoy ang life sa Japan. Di ko nga din maiwasang hindi ma-miss yung mga ganong vlog kasi doon naman talaga ako nagsimula, pero dahil kay Baby, nasa ibang chapter na tayo ng vlogging. And soon, pag lumabas na siya, magsasawa kayo sa mukha niya. Char. Buti na lang nga ay tapos na kaming ikasal. Kahit mas tumaba ako, wala na akong iisipin na hindi magkakasyang gown sa akin. Pagkatapos nga namin kumain, ay nagpahinga na kami kasi bukas nga meron pa kaming biyahe pa maitom. Tingnan nyo nga, tulog na agad ang bride-to-be, naka-banner pa. And that's it for today. Please follow my Facebook page, Jana Japan Diaries, and sa TikTok, Chane, Mitekoriterigato. Bye-bye. See you on my next vlog.